What jurisdiction over it? Immediately executory. Unanimous. Ewan ko kung sino matibay-tibay naman ng dibdib ng abogado na. Update dyan sa impeachment dahil sa nagsisimula na ngayon 20th Congress, meron na palang draft resolution na may pumirma ng 4 na senador na ito ay para ituloy ang impeachment case kay BP Inday Sara kahit may desisyon na ang Korte Suprema. Ang 4 na ito ay sina Senador Risa Ontiveros, Francis Pangilinan, Tito Soto at Bam Aquino. At sila ay umaasang may iba pang pipirma para masimulan daw po ang impeachment. May petsang iniligay August 6 ang itinakdang araw para talakayin ito sa open plenary session kung anong gagawin sa impeachment complaint. Sen. Ay, hindi ko maintindihan yan, Jen, Nelson, dahil sa ibig ba sabihin kung may pumirmang 4 o kaya may nakakuha pang 4, 8 o nakakuha ng 10 halimbawa. Ibig ba sabihin nun ay mapapahinuhod nila ang Korte Suprema na ituloy ang impeachment? Yan ba yung kanilang panukala o yun ang direksyon ba na tinatahak ng resolusyon? Bagamat di pa nababasa yung resolusyon nila. Kasi nung kami nag-caucus, napag-usapan namin na mukhang klarong-klaro naman yung desisyon ng Korte Suprema. Medyo matatag at saka walang paligoy-ligoy. Sinabi niya, ang impeachment complaint is void ab initio. Ang ibig sabihin, mali ito sa umpisa pala. Unconstitutional, and the Senate never acquired jurisdiction. Ibig mo sabihin, Nelson, Jen, babaliwalain mo ba yung decision na yun? Unanimous decision ng Supreme Court? Unanimous. Opo. 13 pumirma, isa yung wala ron, isa yung hindi nakaboto. Pero unanimous sapagkat yung hindi bumoto at saka wala doon, hindi naman nag-submit ng dissenting opinion. Hindi tumutol. Kasi kapag hindi ka nag-submit ng dissenting opinion, mananatiling unanimous. Ayun. Ayan, meron pa silang gustong sabihin, kaya nakiusap na, alam mo, ng July 29, birthday ko yun, Jen. Opo. Nelson. Tuesday, Nag-caucus kami. Anong tatalakayin na natin ngayon, sabi nila. Nakiusap sila na huwag. Kasi baka raw mag-file ng motion for reconsideration ang House of Representatives. Hindi man ako kumikiguro. Hinahayaan ko silang nagsasalita. Usap. Bigla naman akong tinanong ni Senador Jinggoy. Pakinggan natin yung birthday boy, hindi pa nagsasalita, nakatingin lang na ng pakiti-ngiti. Hindi natin malaman kung ano iniisip niya. Sabi niya, alam mo na magsalita yun. Ay, ba't kasi ako patatagalin? Talakayan na natin mamaya. Sabi ko, muna kahit kumukulo ang tiyan ko. Hindi, wag mo naman. Wag naman, sabi niya. Hindi ba natin bigyan, di ba natin pwedeng pagbigyan yung house? Ano nga kung paano di pagbibigyan? Magpapile daw sila ng ng motion for reconsideration. Sabi ko, Mag-MR daw sila, bakit ka? O sa palagay ba ninyo ako? Kapag nag-file sila ng motion for reconsideration, sa palagay niyo, merong isa na pumirma ron na i-reverse niya yung sarili niya? Kahit isa lang. Ay, hindi natin. O kaya nga, ba't ka maghihintay ng isang bagay na wala? Di ba? Kasi sabi ko, sa tagal ko naman na naging litigation lawyer din, pagka ganyan naman ka ako yung tenor ng decision, at sinabi pa niyang immediately executory, ang ibig sabihin nun sinasara lahat ang pintuan para ikaw ay gumawa pa ng motion for reconsideration. Sabi ko, kung practicing lawyer ka, alam mo na. Sinabi ko na naririnig naman ng mga abogado doon. Kung ikaw ay isang practicing lawyer,
isinara hindi lang pinto, pati bintana, isinara na para gumawa ka pa ng anumang aksyon. Oo po. Para humabol ka pa. Doon sa desisyon na yun, isipin mo. Void ab initio, unconstitutional. Sabi niya gano'n. The Senate never acquired jurisdiction over it. Tapos, Immediately executory. Unanimous. Ewan ko kasi matibay-tibay naman ng dibdib ng abogado na pupunta ka pa rin o palagay mo na lang. Palagay mo lang, nakakuha ka ng isa. Dalawahin mo na kaya. O gawin mo ng, ano ba yung majority ng 15 sila? 8, ano? Opo, walo. Nakakuha ka na ng 7. Hindi mo pa nakuha yung majority. Opo, wala, kulang pa. Yun lamang isa eh. Hirapan. Oo. Yun lamang isa eh. Baka mabigat yun. Totoo nga. Sino sa kanila ang i-reverse niya yung sarili niya sa harap ng kanilang pagkakasundo? Isipin mo, bawat isa sa kanila, isa yung kaisipan. Nakita nila eh. Totoo po. O nakakuha ka ng 7 halimbawa, marireverse. Hindi. Hindi pa rin, no? Para ma-reverse mo yun, 8 makukuha mo. Eh, isa nga, hirap ka na eh. Oo. Ano ba hintay na? Nag-speculate naman kayo. Hindi ka, kaya na, pagbigyan mo na. Pagbigyan mo na. Opo. O sige, yung isa, August 4, sabi nila, hindi, August 11. August 6 daw po na Hindi nga, makinig muna kayo. Opo. August 4, lunes ata yun eh. Opo. Ade, tumawad yung isa. Di nga kasi, baka nga magano ng motion for recon eh. Pwede ba kanyang August 11? Oho. Ede, nung tinignan ko yun, nakita nila na medyo aangal na ako. Oo, Bob, sabi naman ng isa. Opo. 6 na lang. Yan. Para hindi mag-object si Senator Marcoleta. Sabi niya, Senador, kasi kaya gusto ko ng 6, ganito yan. Ang August 6, Wednesday. Ang August 4, Monday. Opo. Kung babanatan natin ang August 6, siyempre, debate ito eh. Oo, naku. Magkakasamaan tayo rito ng law, magkakainitan tayo rito eh. Opo. Kinabukasan. Baka magkasakitan ng loob tayo rito eh. Kinabukasan kanya, walang pasok, Oo. Huwebes, Biyernes, Pahinga mo na. Sabado, Linggo, Wala na, humupa na. cooling off period. Ayun. Sige, sabi ko, papayag ako, hindi dahil sa inihintay ninyong mag-file ng motion for reconsideration. Mas gusto ko yung sinabi niya na cooling off period. Kaya napunta ng August 6. Ayun. Yan ang tunay na pangyayari dyan. Yun pala. Bagamat ayaw ko sabihin ito dahil kukos, kasi naman yung isa doon, makalain mo nagpa-interview, binanggit niya, kanina nga kanya, kung di ko napigilan, kung di ako namin napigilan gusto niya, i-dismiss niya naman kanina kanyang, yung July 29. Aha. Nakiusap kami. Hindi niya dapat binanggit kung... Ayun. Sana man lang tayo, hindi tayo nagbabanggit ng pangalan. Dahil hindi niya nagbanggit ng pangalan. Opo. Dapat walang ganun. Ah. So yun ang tunay na pangyayari dyan. Kasi naman sa meron na kasi mga taong nagpapalakas na loob na sunod, no? Dati po, retired associate justice taga Supreme Court po sa dati na kung ano-ano kinakatyan. Sabi nga namin ni Nelson, sige, tanggapin na natin, halimbawa, hindi sa retired. At halimbawa, nandun siya, miyembro siya ng Korte Suprema ngayon. Bumoto siya ng kontra doon sa kung sila 13, 14 man, hindi pa rin maninahit yung kanyang gusto, di ba, Sen? Kung isa lamang siya sa tumutol at 14 pa rin. Wala nga kumontra, unanimous nga. Itong ngayon Walang kumontra, unanimous. Merong hindi bumoto, hindi ko alam kung ano yung dahilan. Opo. Yung isa naman wala dito, kaya dalawa yung wala. Oho. Kaya lang kahit hindi ka bumoto, basta nandun ka, o kaya nag-participate siya kahit nasumlang, Opo. pwede siyang mag-file ng dissenting opinion. Ayun, opo. So, ibig sabihin, hindi siya magiging unanimous kasi nag-file siya. May dissenting opinion. Oo, pag hindi ka nag-file, unanimous pa rin yun. Ayun. Kaya kung... Ang kaso dito, Jen, Oo. may dissenting opinion, kaya lang retired justice na. Yun ang pinaghihimutok na marami. Oo. Pasensya na po kayo, retired associate justice na po, nag-dissenting opinion, na hindi po niya matanggap ang desisyon ng majority ng kataas-taasang hukuman. Alam mo din, Opo. siyempre,
may magre-retire eh. Opo naman. Kasi merong retirable age naman sa ating kataas-taasang hukuman. Yung high court natin parang hanggang 70 yata dyan, ano? Apa. Kung tama ako. So pagka magse-70 ka na, sayang mo sa gusto, ikaw ay Retire. magre-retire. Di ba? Ngayon, hindi ka naman binabawalan na magpahayag ng sarili mong opinyon. Lalo na nga yung mga iginagalang dati dyan sapagkat yung iba riyan naging Chief Justice pa ng ating kataas-taasang hukuman. Yung iba naman, mga senior justices ng kataas-taasang hukuman na hanggang ngayon ay talagang kinukunan ng opinyon sapagkat siyempre marami pa rin ang naniniwala na may kakayahan silang magpahayag ng kanilang sariling opinyon. Opo. Sapagkat importante namang usapin ito na kinabibilangan ng nating lahat, interesadong lahat sa magiging kaganapan ng isyong ito. Opo. Kaya lang, nakalimutan nila din, isa na lang ang magsasalita yung Supreme Court eh. Opo. Binigyan ka na ng pagkakataon na magpahayag ng sarili, pero hindi hindi magkakaroon ng impluwensya yan dun sa sinabi ng Korte Suprema ngayon. Yan nga. Hindi mababago yun dahil sa kung ikaw ay retired Chief Justice ka, nakapagbigay ka na ng opinion mo, okay na yun. Pero sana, kapag nagpahayag sila ng sariling opinion, hindi sana sa paraan na magsasabi sila na maaaring magkaroon pa ng parang pagdududa Opo. ang ating mamamayan sa katatagan ng ating mga institusyon. Yun, tama Yun ang kayo. dapat napakaingatan natin. Kasi kapag nagpahayag ka ng opinion, at yung opinion mo na yon ay bordering na sa maaaring pagdudahan ng kakayahan ng isang bahagi ng ating pamahalaan, sa akin palagay, hindi tama yun. Lalo pa nga kataas-taasang hukuman sa, di ba? Oo, sa lahat, may pananagutan lahat ng mamamayan na panatilihin na matatag Opo. ang mga institusyon natin. Maaari kang magpahayag ng opinion mo, pero hindi sa paraan na maaari mong alugin yung pundasyon ng isang institusyon. Tama. Halimbawa, yung Senado. Oo. Ngayon, kinukutya lahat, maaaring kutsain ka pa rito eh. Alam mo, ang pinag-uusapan ngayon, akala mo napunta na doon sa isa lang na yung desisyon na lang ng Korte Suprema ang gusto nilang bigyan ng emphasis, Nelson. Then, Opo. di ba palagi natin sinasabi rito? Pag-usapan muna natin kung naitawid nyo na ba yung impeachment na yan doon sa Senado ng 20th Congress. Wala pa settlement yung issue na yan eh. Hindi na re-resolve ba yan eh. Kaya kung wala lang siguro, alam mo, nag-motion to dismiss ako halimbawa. Opo. Mr. President, I move that the impeachment complaint of the Vice President be dismissed on 2 grounds. Halimbawa. O hindi dyan ako namin tinawid eh. Yun ang una. Pangalawa, ay yung desisyon ng Korte Suprema. Wala tayong jurisdiction. Yun, ang mabigat. Opo. Di ba? Hindi mo na itawid. Wala kang jurisdiction eh. Oo. Namatay on, nakapag-initiate kayo, okay, nandun ako, nakapag-umpisa kayo ng initial proceedings sa impeachment complaint in the 19th Congress. Pero lahat ng aktibidad na to, lahat ng proceedings, nagsimula in the dying days of the 19th Congress hanggang sa maibaon noong June 30 this year. Tapos, sino magsasabi sa akin ngayon, hindi ka niya namatay. Naitawid namin. Ipakita mo muna na naitawid mo. Huwag niyong kakalimutan, mayroon pang isang issue. Kaso nga pag ito nang pinagtutulungan namin na desisyonan, yun lamang ng Korte Suprema na gusto nilang ituloy. Kagaya na yung 4 na resolusyon na sinasabi mo, 4 na pumirma sa resolusyon. Di parang nakakalimutan na naitawid na pala. O hindi. Yun muna yung unang issue. Yun muna yung unang issue. Kasi Parang nako-cover up eh. yun na nga po. Ang sabi nila kasi Nelson, Sen, para daw magkasintahan eh. Sinagot daw siya ng babae, pero walang closure, bigla naghiwalay. Hindi daw pa pwede magkaroon malaman ng closure. Pag-usapan lang kung talaga itigil ba o hindi.
Yan, oh. Yun na kung, di ba parang may isang magkasintahan. Hindi nga magkasintahan yan eh. Ako yan nga eh. Ano ba? Engagement na yun nangyari. Alam mo naman ang halimbawa. O, gano'n o. Ang halimbawa. Oo. Eh kasi nagsimula na raw po yung ano eh. Hindi ka nga sinagot. Binasted ka niya. Nagpipilit ka lang. Gano'n ba? Yun ang tamang Ang halimbawa doon? pagbibigay ng halimbawa doon. Oo. Binasted ka. Binigo ka. Hindi ka pala pinaporma, no? Hindi ka pinapurma. Hindi ka nga naka-first base eh. Natapos ka agad eh. Tapos nagkakanap ka closure, hindi pala naging kayo. Akala mo naging kayo, pero hindi pala Yun ang akala Ng mo. closure na hindi pa. Oo. Hindi pala naging kayo, naghanap ka ng closure. Inakala niya kasi, Oo. na-girlfriend niya. Hindi. Assuming lang pala yun. Napagkamalan niya na Oo. yung pagkakasabi sa kanya ay pagsagot ng oo. Oo. Kasi sinabi daw po, ewan eh. Samantalang ang sinabi niya, kung talagang lilimiin niya, Oo. maghanap ka na lang ng iba. Ayun pala. Oo. Oo Kaya nga nga. natapos na ng Duterte. Pipilitin mo ngayon na Oo. pag-uusapan. Sinabi na nga ng Korte Suprema sa kanyang pagdidesisyon, the Senate never acquired jurisdiction. Tapos. Oo. Ngayon, yung bang apat na senador na pumirma ng resolusyon. Oo. Ang ibig bang sabihin ay parang ayaw nilang magpasakop doon sa desisyon ng Korte Suprema. Mabigat ito din. Oo. Sa totoo lang, sir, parang gano'n ang gusto nila. Kasi sa akin Hindi ko sisisihin yung tatlo. Oo. Pero yung isa, sa palagay ko, abogado riyan. Baka, teka Oo. muna. Meron tayong mga canon of ethics and sa mga abogado Sa abogado, opo. na kung ano ang desisyon ng Korte Suprema. Oo. Ano mang pagdidesisyon na ginawa ang Korte Suprema ay nagiging bahagi na ng ating legal system. Ayun. Jurisprudence eh. Article 8 ng Civil Code. Basahin mo. Ay, Baka may pananagutan sila dyan. pwede nga po. Balita na, pwede silang Oo. mamanagot sa parang criminal offense ata yun, no? Isip-isipin mo. Kaya nga minsan may biro ngayon eh. Opo. Ang mabigat ka sa Korte Suprema. Tama man ang desisyon o mali ang desisyon, Ay, opo. nagiging parte na ng kalipunan ng ating mga batas. Ang mga batas natin yan. Wala kang magagawa eh. Hmm. I-amend mo muna yung Civil Code. Sila ang may karapatan Alisin mo yung Article 8 ng Civil Code. Naku. Pero habang yun ay nandun, may pananagutan ka riyan. Ay, naku. Saglit lang.